Brigada. Tila Brigada. Brigada. Ito na mga kabrigada, kahapon po ay inireport namin sa inyo yung latest update mga kabrigada tungkol sa mga kaganapan dyan sa International Criminal Court kung saan nabanggit natin kahapon, Brigada Gabs, ibinasura po ng Pre-Trial Chamber number 1. Yun pong kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na itong ipa-inhibit or excusal ng dalawang mga hukom mga kabrigada na maaring makapag-participate doon po sa issue ng jurisdiction kasi may challenge yung kampo ng dating Pangulo na kini-question yung jurisdiction ng ICC dahil perceived bias daw po yung dalawang mga hukom. Ito, Brigada Gabs, gusto nating malaman yung kabuang context ng mga kaganapan na yan sa ICC. Nasa linya nating komunikasyon via Zoom, mga kabrigada, si Atty. Joel Butuyan, ang chairperson po ng Center Law at nasa list of counsel ng ICC, counsel din po ng ilang mga complainants. Nasa linya na po, Atty. Joel Butuyan, magandang umaga po sa inyo. Morning, attorney. Para nakamute si attorney. Sige. Magandang umaga, Ayun. Brigada Abner at Brigada Gab at sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayong umaga. Yun. Attorney, pakilinaw po itong ilang mga bagay. Ibinasura po ng pre-trial chamber, yun pong parang motion for inhibition na isinabmit ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Ano pang background nito? Ano pang context? Bakit umabot dito sa ganitong mga kahilingan on the part ng defense? Yung abogado ni Mr. Duterte ay naghain ng tinatawag ng invitation to petition the ICC presidency para i-excuse o kaya sa atin parang i-inhibit yung dalawang judges ng pre-trial chamber 1 na nakikinig ngayon sa kaso ni former President Duterte. Ang kanilang sinasabing rason ay yun nga, perceived bias at sinasite nila yung previous na decision ng dalawang judges. Ngayon, ni-research ko yung sinasabi nilang previous decision. Itong dalawang judges na kanilang kine-question ay parte ng pre-trial chamber 1 na nag-authorize ng sa prosecutor, sa ICC prosecutor, na simulan yung preliminary investigation sa Pilipinas. So sila nag-decision noong September 2021 na bigyan ng authority yung prosecutor na simulan ang preliminary investigation sa Philippines. Kasama dun sa may kanilang decision ay sinabi nila na kahit na nag-withdraw ang Pilipinas, hindi pa rin divested of jurisdiction and hindi pa rin divested of the authority to exercise jurisdiction sa Pilipinas. So, yun yung pinupuntirya ng abogado ni Mr. Duterte na parang perceived bias kasi may previous ruling yung dalawang judges. Okay. So yun po yung parang history nung ganong perception na possible bias yung dalawang mga judges. Pero yung stand naman ng ICC, Atty. Joel, sinasabi nila na sa rules of court ng ICC, pwede lamang na magkaroon ng inhibition or excusal kapag mismo yung concerned judge, siya yung hihiling doon sa presidency ng ICC na gusto niyang maalis doon sa pagdidesisyon. Ang tanong ko po, wala po bang ibang provision ng rules of court na pwedeng papasok yung yung kahilingan na yon ng defense na pwede silang mag-request for the inhibition for excusal? Alam mo, Brigada Abner, dalawa kasi yung procedure kung i-question mo yung West na nagdidinig sa kaso sa ICC, no? Yung tinatawag na excusal on a particular issue. So hindi mo siya dinidisqualify sa pagdinig ng kaso pero sa particular issue lang. Yung pangalawa naman ay yung disqualification ng judge. So madidisqualify na siya, matatanggal siya dun sa may chamber na nagdidinig ng kaso. Pagdating na sa may excusal on a particular issue, yung judge lang na po pwede magpetisyon na para voluntarily i-inhibit siya partially on that particular issue. No? Mali yung ginawa nung dalawang abogado ni Pangulong Duterte kasi parang
kung ano yung prerogative at authority at power ng judge, parang sila na yung umaako, no? Dahil yung judge dapat ang humihingi ng excusal from the ICC presidency. Aha. Kung sana nag-file sila ng disqualification, yun ang pupwede, pero hindi naman disqualification yung kanilang final. Aha. Tama po kayo. Yung pananaw po ninyo na mali yung kanilang approach, yun din yung naging pananaw ni Atty. Harry Roque na narinig ko po sa kanyang Facebook Live. Sabi niya, mali daw po yung provision na in-invoke ng mga abogado. Kasi sabi niya, pwede naman na ibang provision yung i-invoke, hindi po yung concern about voluntary excusal doon po sa pag-participate doon po sa issue ng jurisdiction. Tama po 'yon, no? Mali talaga yung provision na kanilang ginamit in support of their application. Okay, sige. Talo naman ho ako mula sa ICC. Talo naman ako, attorney, dito naman ho sa Pilipinas. Ano ha? Dito ho kasi sa Pilipinas, di ba? Ito pong committee ni Senatora Amy Marcos. Ang ginawa ho niya, nirecommend ho niya yung pagkasampa ng kaso dito nga po sa mga 5 opisyales ng gobyerno para po dito sa Duterte arrest. At meron na nga hong, kumbaga ba, utos ang ombudsman para kumbaga ba pinare-reply, pinasusumite na ng counter affidavit. Ito po mga 5 opisyalis po ng Marcos administration. Ano ho siguro yung masasabi ho natin dito, attorney, sa mga developments na yan na yung ombudsman magkakaroon na rin sila ng kumbaga ba kahit paano yung investigasyon dito po sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? I would like to give the ombudsman the benefit of the doubt na dumadaan lang sa proseso, no? Na pinapasagot na yung mga respondent bago siya magdesisyon. Pero wala masyadong discretion ng ombudsman dyan kasi meron ng desisyon ng ating Korte Suprema mismo, no? Nasa ating domestic jurisdiction, nagsabi na ang pinakamataas na hukuman na ang ICC ay may jurisdiction even if we have already withdrawn. And pag-aresto kay Mr. Duterte ay part ng jurisdiction yun ng ICC na kinilala ng ating Supreme Court. So malinaw ho na kumbaga ba kung sa inyo hong palagay may jurisdiction talaga yung ICC nung ginawa ho yung mga crimes na kumbaga ba pinapataw ho kay dating Pangulong Duterte. Meron po, no? Meron po. Saka hindi ko talaga ma-imagine na yung ombudsman parang i-review niya yung naging authority at jurisdiction ng ICC. Walang jurisdiction yung ombudsman. Kahit ang Supreme Court, walang jurisdiction yung Supreme Court para ho questionin yung procedures na ginawa ng ICC. Okay. Yun na nga ho yun din yung nabanggit namin dati na wala namang kumbaga ba wala namang magagawa yung ombudsman at yung Supreme Court natin kahit mag-petition pa sila dyan, di ba? Dahil hindi naman nila under itong ICC. Pero attorney, kumbaga ba kapag ganyan ho ba meron ding halimbawa may makita man yung ombudsman na pagkakamali dito po sa ating mga government officials, may kaso rin kaya talaga na kumbaga ba pwedeng ipataw ang ombudsman laban po sa mga opisyal na yun? Tingin ko talagang para gawin ng ombudsman yon, talagang parang sasabihin niya na mali yung desisyon at yung warrant of arrest na inisyu ng ICC. Kasi yun yung magiging basihan niya na mali lahat yun. Pero tingin ko hindi talaga mangyayari yun. Gab. Okay. Balikan ko po, Atty. Joel, yung ICC Pretrial Chamber 1. Ngayon po na naibasura po yung kanilang kahilingan for the excusal ng dalawang mga judges. Ano pong mangyayari? Ilan po bang judges ang magdidesisyon doon po sa issue ng jurisdiction? Kasi nga, perceived bias na. Parang sa preliminary investigation, parang pabor na doon sa o para kontra na doon sa kanilang challenge yung dalawang judges. Doon sa pagdinig, ilan pang judges ang didinig doon po sa issue ng jurisdiction? 3 po yung judges na magdedesisyon sa sa issue ng jurisdiction. And kung ano man yung kanilang decision, po pwede hong i-appeal yan sa appeals chamber po. No? And ang proseso ngayon, nag-high na nga ng challenge yung kampo ni former President Duterte. At ang mangyayari dyan ay mag-i-issue ng order yung pretrial chamber para yung OTP, yung prosecutor,
saka yung Victims Council ay mag-high naman ng kanilang views o kanilang missions, no, na kontra dun sa challenge ng OTP. So inaabangan natin yung order na yon. Aha. At pagkatapos nun siguro merong mga ilang araw magdedesisyon ang pre-trial chamber sa Aha. issue na yan. Hindi po sa pinangungunahan po natin yung magiging desisyon ng mga judges. Nabanggit nyo po, 3 yung mga judges. Pero tama po ba kung magiging consistent yung 2 judges, ibig sabihin parang napakahirap on the part ng defense na panalunin yung issue ng jurisdiction na Attorney Joel? At tama po yun, no? Brigada Abner. Although, kung merong ibang argumento, itong mga bagong abogado ni former President Duterte, tingin ko didinggin naman yan. Kasi nung 2021, ang naghain ng motion na sabihing walang jurisdiction ng ICC ay yung ating Solicitor General pa lang noong una. No? So ngayon, itong mga international lawyer na ni Mr. Duterte, didinggin naman yan ng panibago kung merong ang merito yung kanilang argumento. Okay. Okay, panghuli na lang po siguro mula ho sa akin, attorney, maliban po dun sa, kumbaga ba, pag-dismiss sa hiling nila na excusal, meron pang isang balita na lumabas kahapon kay Karim Khan. Ito pong nilabas niya na 139 pieces of evidence. Di ba? Para nga ho dito sa mga kaso kay dating Pangulong Duterte. Paano ho bang yung magiging process dito, attorney? Kasi medyo hindi ako familiar dun sa proseso dyan sa ICC. After ilabas itong 139 pieces of evidence, ano na ho yung susunod? Ano po yung next dito po sa ICC trial na ito, attorney? Hanggang July kasi yung binigay sa prosecutor na i-disclose lahat yung ebidensya na meron sila in support of the charges or kung yung mga ebidensya na kalap nila na pabor kay Mr. Duterte, no? Pagkatapos nun ay gagawa ng tinatawag na brief, yung parang summary ng lahat ng ebidensya nila in support of the confirmation of charges. Doon natin makikita yung kabuuan ng lahat ng ebidensya na meron sila. Bigay yan para magkaroon ng sufficient time naman yung defense na mag-prepare ng kanilang depensa bago mag-umpisa yung confirmation of charges at pati na rin yung trial. Okay. Sige, with that, medyo mahaba-haba pa ito, attorney. Marami pa tayong mga tututukan hanggang September pa yan. At pag nag-start yung September, talagang pukpukan siguro ang pagtutok din natin dito. With that, maraming salamat po, attorney, sa inyo pong oras ngayong umaga at mabuhay po kayo. Thank you po, Attorney. Salamat din. Thank you po. Tira, brigada! Nakasentro sa mga sinasabi ninyo sa mga